Hindi nakakatawa talaga yung punta. Ayan, so sobrang kadaldalan namin guys, kaming tatlo, is meron na tayong podcast episode. So, ano pag-uusapan natin for today's podcast episode? Ano nga ba? Sino nga ba? Sino ba? Ano ba? Tao ba? Hayop? Hayop? Lugar. Pangyayari! Okay, so ganito talaga kami. Ngayon, ang pag-uusapan natin is pangyayari, di ba? Yeah. Pangyayari. Anong pangyayari? I mean, saan tayo naka-focus? Okay lang yan. Saan tayo naka-focus? May nakafocus. KKK. Di ba sa history ng Philippines? Yes. Kasi particularly yung the first cry of rebellion na naganap noong 1898. Sino muna ang nakadiscover ng Philippines? Ikaw sa pagkakalam. Piling ko si Mira. Hindi ba si Delegaspi? Sino ang Delegaspi? Hindi ko rin kilala yun. Kilala niyo ba? Invento ko. Invento ka talaga. Hindi, kilala ko. Sino? Si Ferdinand Magellan. Oh! Ang galing, talino. History major. Okay, so tama, si Ferdinand Magellan, di ba? So, si Magellan ba, ano ba siya? Enemy ba siya? Or na-discover lang niya yung Philippines? Pero may mga controversy kasi. Oh. Naalala niyo sa art appreciation natin, yung sinabi ng teacher natin na hindi naman talaga si Magellan ang nakadiscover ng Philippines kasi daw meron na talaga yung Philippines during that time. Anong masasabi niyo doon, di ba? Ano yun? Parang bida-bida lang si Magellan. Di ba parang siguro kinonsider lang siya yung nakatagpo pero sabi that time meron ng mga tao sa Pilipinas, may mga Filipino na, di ba? So, So, hindi nga siya yung una. Pero, yun yung nakasabi feeling ko, siya yung unang nakatagpo. Parang unang nakakilala na na taga-ibang lugar. na may tao dito. Oo. Parang siya yung sinasabing nakadiscover pero hindi totally discover yung buong country. So, sa tingin nyo ba, enemy ba si Ferdinand Magellan? Or parang naisip niyo lang siya as explorer? Kasi di ba explorer siya? Di ba meron silang paglalayag dati kaya niya nakita yung Philippines. So sa tingin nyo ba, consider ba natin siya as enemy? Ako feeling ko hindi. Kasi, nag-ano lang naman siya para sa mga spices, di ba? Like, yun lang naman talaga yung gusto niya dun sa... Purpose. Yung purpose niya, kaya siya pumunta sa Philippines. I mean, kaya siya naglayag. Pero kasi, Hindi, go. Sige, sige. Kasi, pero kasi, hindi natin maaalis yung fact. Fact na. Wala, ayaw. F-A-C-T. Yung fact na kung hindi napunta dito si Magellan, siguro hindi tayo masasakop for 333 years ng mga Spaniards. Yun lang. Kaya, May point ka naman. ang sad nung reality na yun, di ba? So, di natin yun mabubura sa history, di ba? In fact, sobrang daming nasakop ng mga Spaniards, di ba? Simula nung naglalayag sila. Parang nasa daming countries eh. Like, Nasa 25 ata or Cuba. Yan, tama. Alam ko nasakop din nila yung United States, pero hindi yung kabuuan ng United States dahil sobrang laki nga ng US. Madaming states yun. Alam ko nasa 50 states yun eh. So, in fact, hindi din natin siya masasabi hindi din natin makukonsider si Ferdinand na enemy, di ba? kasi may contributions din. Oo, madami rin siyang contributions na up until now, pinapractice pa din siya. In a good way, di ba? Yeah. Kagaya ng Christianism. Yes! Amen. history major talaga to, guys. Hindi falside. Ship na ba? Oo, Sa'yo magtutuloy na ba pa si to? Shiv. Sa'yo na ba to? So, Anyway. move tayo sa pagka-discover ni Ferdinand Magellan sa Philippines. Ano nangyari next? Ano next na nangyari? Ano nga ba? Hindi ba nagkaroon ng parang battle? Battle of Mactan. Oo, tama, Battle of Mactan. Ano meron doon? Yun ba yung yung nakalaban ni Ferdinand Magellan si Lapu-Lapu? Oo. Pero may isa pang controversy dun eh, na hindi naman daw talaga si Lapu-Lapu yung Laban. nakipaglaban. Kasi ang kinukonsider nila si Lapu-Lapu ay matanda. Then si Magellan, hindi naman daw talaga siya pinatay ni Lapu-Lapu. So, ano nga ba? Anong paniniwala natin? Alisa na tayo? Tara na.
Ayoko na. Pampahirap. Ayoko na. Ba't kasi hindi naaral? Ayoko na. So yun, so sa isa sa mga lessons namin sa readings in the Philippine history is that si Magellan daw, hindi siya pinatay ni Lapu-Lapu or hindi siya nasaksak. Rather na ano siya ng poison, di ba? Ang spear. Spear na may May poison. So yun yung kinamatay niya. But sa mga students or sa mga kids, siguro ang kinikwento is yun, yung na-defeat ni Lapu-Lapu si Magellan, ganito, ganyan. But Sa pamamagitan ng paglalaban. Yeah, Battle. pero hindi kasi natin masasabi yung exact na nangyari. Since wala tayo dun wala din camera, wala din photographs. So, paano natin mag-consider kung tama? Or minsan kasi yung iba, di ba nga history change over the time? So, wala talaga tayong nililisip. So, mag-move tayo. Nung na-discover ni Magellan yung Philippines, sa aking paglaban siya kay Lapu-Lapu, etc., etc., ano na yung next move niya? Kumbaga, di ba nasakop na nila yung Philippines? Based on our... Go, face! Citation. Hey! Polsai na to. Grabe. Sige, go. Ano kasi, based on our history, since matagal tayong nasakop, syempre, Pilipino tayo, may sarili tayo dapat pinaglalaban. No. Matatabang. Tama. Yung time na yun, syempre, kailangan ng pagka-aklas. Kasi masyado na tayong nag-stick in sa mga Spaniards and Kailangan na natin babawi kung ano talaga yung atin. and the little background lang din na 'di ba yung Spain kasi dinala nila yung buong country nila dito. What I meant by country is yung culture nila, tradition, laws, and even their politics, religion, etc. Dinala nila dito. So nabura yung sariling atin that time. Nabura yung pagiging Pinoy, yung pagkakaroon natin ng concept na pagiging Filipino. So, So, identity natin as Filipino. Filipino. Yun. So, nawala. Nawala yun. So, yun. Yung kagaya ng sinabi mo, continue. Kaya. Nawala. And so yung kailangan natin that time is parang ganito. Kailangan natin kumawala sa mga Spaniards. Parang yun. For 333 years, imagine. Imagine. Tatlong century, diba? Grabe ang... Tatlong century, hindi ka ba maaano ng hala, ano ba yan? Lagi na lang tayong parang naka-bound lang dito sa isang parang principle, diba? Oh, principle! So, ayun nga. So, technically, syempre, sino ba namang hindi mananawa, di ba? Oo. Na sinakop ka sa sarili mong bansa, ikaw, nakawa ka sa sarili mong bahay. Di ba? Matutuwa ka ba? Siyempre, ay. Syempre. Ganun. So, ayun. Siyempre hindi, ano ba? Akala ko kasi... Bahay ko yun eh. Okay. Di ba parang ganun yung concept eh. Sinong matutuwa kapag ninakawan ka sa sarili mong bahay, di ba? Wala. So parang ganun yung nangyari sa atin noon na sinakop tayo sa sarili nating bansa. And then, ang mas matindi pa doon is madami yung nagpaka-martyr, madaming mga namatay during the Spanish colonization. Dahil syempre sa sobrang higpit ng mga guards, parang sobrang, parang mas malala pa sa martial law, di ba? Ano lang talaga, 333 years ba naman? Diba? So parang iisipin natin na parang ayoko na sa ganitong setup. Imagine mo, nasa relasyon ka, paulit-ulit nangyayari. Di ba? Parang true to life din ah. Ay, sorry. Isipin mo, nasa in a relationship. Tapos paulit-ulit lang yung nangyayari. So gusto mong umalis or gusto mong makipaghiwalay. Hindi ka na nag-grow. Oo, hindi ka na nag-grow, wala na nangyayari sa'yo. Spain ba ba? O Ay, sorry. Ano kasi? Nadala. Sorry. So, after ng yung realization ng mga Filipino, anong ginawa nila? Bumuo sila ng isang tabon? Ang tawag doon? KKK, kaya Kasi talaga. yung organization, right? Oh, Yeah. isang secret organization hidden. Teka, ano bang ibig sabihin ng KKK? Uy, legit, hindi ko alam. Sabi ko, Kagaas-taasan, kagalang-galangan, katipunan?
Unang Wait lang, boss. ng Anak bayan. ng bayan. Tama ba? Hindi ko, I mean, alam ko, pero naguguluhan ako. Kung mauna ba yun? Dun sa anak ng bayan. Ayun, baka naman yung iba naguguluhan din, kaya huwag nyo naman ako i-judge. Huwag natin i-judge. We're not perfect. Uy, We're in a safe We're not space here. perfect. We're just... Uy! safe space to. Walang judge. Yun. So, gumawa yung mga Filipino ng secret group or ng hidden organization ng mga rebelde. Kasi nga gusto nilang humiwalay na sa Spaniards that Mag-atlas. time. Pero di ba may kinatawag tayong cedula? Oo, so Ano ba yun? pagkakaalam ko kasi yung satellite, para siyang identification card na parang kapag wala ka nun, sobrang big deal sa kanila na parang Parang kailangan- kapag wala ka nun, parusa ka. Oo. So, yung cedula that time, para siyang passport. Pero, yung passport lang na yun, is yun lang yung ID nila. Parang wala silang, kunyari, walang ibang cedula. Isang cedula lang. Pero diba yung cedula, ano pa rin siya? Tax certificate. Oo, nagkakabag yung tax certificate. So, basically, after nun, yung cedula na yun, is nagsiserve siya as identification card sa mga Filipino. So, pag wala ka nun, siguro, it's either paparusahan ka or sasaktan ka, di ba? Alam naman natin yung mga aggressive ang mga Spaniards doon. Hindi natin madedetect. And then, syempre, di ba, nabuo na yung hidden group. So, ang tanong is, paano nalaman? Alam niyo ba paano nalaman? Piling ko may snitch. Oh, may snitch. Yung spy. Spy. Hindi ko lolo mo yun. Spy sa grupo, hindi niyo sure. Syempre, di ba, magtataka kayo yung KKK, di ba? Hidden Organization of Rebellion. So, paano nalaman? Di ba? Paano nalaman? Paano kaya paano na-discover ng mga Spaniards yun? Diba? Bakit nasabing hidden? Di ba? Kung natagpuan. So, nakakapagtaka. Ikaw naman masasabi mo. Bakit? Sa tingin mo, paano na-discover yung KKK? Tama kayo. May snitch na. Ay, may ito talaga. May May spy. May spy. spy. Sino spy? Bulong mo sa akin. Ikaw bubulong sa akin. Hindi. Kailangan natin itong i-reveal. Sino yung spy Sino na yung yan? spy? Si Teodoro Patinio. Oy! Nako po, mga Teodoro talaga. Talaga, mga Mga Teodoro. red flag. Ano pa na Teodoro? Paano niya yun sinabi or paano siya naging spy? Bago tayo pumunta dyan, little background lang muna kay Teodoro. Kasi baka mamaya, sino ba yan? Oo, sino ba tong Hindi lalaki? ko talaga lolo niya, kilala niya kasi. Oo nga eh. Sorry. Alam niya eh. Okay, sige. So, yun nga. Si Teodoro Patinio kasi, ano siya, dati siyang tramway. So, yung tramway, ano siya, driver. Kung equivalent siya ngayon sa LRT. Mga train. Ganon. okay. Basta sa ano siya, nagdadrive siya ng train para Yes. nag-operate. Rather. Yes. Galing. Galing. Okay, guys. So, si Teodoro, bago siya maging parte ng ang tawag doon? Ng KKK, nagtatrabaho siya sa tramway. And after nun, nung umalis siya doon, nagtrabaho naman siya sa printing press. Kung saan, yun yung doon parang nagmi-meeting, hindi naman nagmi-meeting, pero parang, yun yung parang base ng KKK. Parang headquarters. Yes. Yun, headquarters. Okay. So, yun. Yun ang background ni Teodoro. So, paano nga ba siya naging snitch? Alam ba kung paano? Alam ko, may idea ako. Ikaw, may idea ka. Wala. Diba? So, basically, after, di ba, nagkatrabaho sila sa printing press. Yung parang newspaper ng KKK. Ngayon, may isa pang Pinoy. Pinoy ba siya? Pinoy. May isa ding Pinoy na mas may salary increase that time. Di ba? Yeah. Sobrang big deal na ng salary increase that time. Kaya, what more ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin. Diba? So, ngayon, si Teodoro, nung nagkaroon ng salary increase,
si Teodoro is nainggit dun sa isang Pinoy. Anong pangalan niya sa Iba na? Kilala. Talaga naman. Baka ex mo din. Knowledgeable. Well, Knowledgeable. Okay, tapos. so, etong ano to, dahil nga sinabi niya, di ba, may salary increase. So, etong taong to, ang pangalan niya is Start with the letter 1. Start with letter A. A. Oh, ata. Yun. Sino ba yan? So, si Apolonio de la Cruz. Oh, Si Apolonio de la Cruz. Oo, kapitbahay namin. Ba't parang sa inyo lahat? Ano kasi kami? Mga kamag-anak. Oo, connected kasi kami. Magkakamag-anak. So, eto na nga si Apolonio. Mas nagkaroon siya ng mas mataas na salary kaysa kay Teodoro. Magkano? Hindi ko maalala yun. Ewan po. 2 pesos. 2 pesos. Pero alam nyo guys, back then, sobrang laki na ng 2 pesos. Tama. Baka yung 2 pesos noon nasa 2K na. Or mas ano pa, Mas mas. ano pa siya. Kasi nung 2001, 2 ganon, sobrang laki na ng halaga ng 20. Diba? Oo. Sobrang laki na ng halaga ng 20. So what more noon, yung 2 pesos Yung 2 pesos, ipaglalaban nyo yun. Kaya, ngayon na nagkaroon ng salary increase, mas mataas yung tinaas nung sahod ni Apolonio kaysa kay Teodoro. So ngayon, syempre, mafe-feel mo na betray ka ng sarili mong mga tao. So yun yung ginawa niya. Talagang binitray niya yung mga Embody di ba? niya. Parang inaya. Parang inadopt niya, di ba? Yung ganong sense. Binetray niya ako, sige, ibebetray ko rin kayo. Oo, di ba? So parang iniisip niya kasi na mas deserving niya. So, pero hindi naman talaga natin kasi masisay kung deserve pa talaga ni Apolonio or mas deserve ni Malay mo mas Teodoro. hardworking si Diba, malay mo naman mas masipag talaga si Tsaka- Apolonio kaysa kay Teodoro. Fun fact din tungkol kay sino nga ba yung betrayer natin? Si Teodoro. Si Teodoro, sabi sa mga facts, sa mga articles na etong si Teodoro is siya, tamad. Oh! Tamad at sugarol pa. Wow! Tignan mo, reklamo ka na reklamo, tamad ka pala. Oh! Ay! Quiet! Sorry. Nag-carried away. Tama nga naman. So, doon natin makikita, di ba? So parang kapag sugarol ka kasi galitin ka, di ba? Lalo, Siyempre, kailangan mo ng pera. pera. So, paano ka makakapagsugal? Wala kang pera. Pera. Kasi nga, iba yung salary increase sa'yo. So, makikita natin yung fact na dati uso na din yung sugal. Diba? So, yung sugal na yon, I mean, yung sugal kasi pwede siya mag-develop ng any mental health na, kunyari, mabilis kang magalit. Dahil sa pagsusugal mo, or gusto mo ikaw palagi yung nananalo, ikaw palagi yung nasa taas. I mean, speaking kasi ganun yung tatay ko eh. Sugarol siya. So, came from the personal experience lang. So, pwede siyang mag-develop ng kahit na anong mental health sickness na yun, yung bipolar, mabilis magalit, etc. etc. So, may kita natin na yung si Teodoro, he felt betrayed at that time. Kasi nga, di ba, mas mataas yung sahod ni Apolonio. Ngayon, di parang sabi niya na, hindi niyo hindi niyo tinaasan yung sahod ko. Gantihan. Di nagsumbong siya sa mga Spaniards. Rather, to be honest, hindi ko alam kung sa governor ba siya ng Spaniards nagsumbong or sa mga sa mga soldiers. Alam, sa pagkakalam ko, hindi ko sure ha. Pa-fact check. Hey, fact check. Fact check. FACT. Okay. So, sa pagkakalam ko, sa mga ang una muna niyang pinagsabihan is yung kapatid niya, si Sister Honoria. Tapos yung sister sinabi sa pare. Oo. Sinabi sa pare. Okay. Okay, tapos. Ayun. Sinumbong niya. Ngayon, kasi itong kapatid niya, nga sa convent, parang nagtatrabaho. Siyempre, sobrang big Ganon. deal ng religion. Oo. So, sinumbong niya sa pare. Tapos, itong si father naman, sinumbong sa mga Spaniards. Ayan. So, dahil doon, parang, sige, i-raid natin sila. E di, una nilang ginawa, ni-raid nila yung printing press. Kung saan yung headquarters. Headquarters. Tas- Good attack, pero syempre as Pinoys,
nakakasatin. So nila, syempre, hindi na nagulat yung mga Spaniards kasi nga, alam na nila, di ba? So, So parang naging kaya pala may chismis na parang wanted sila kasi hinahanap sila kung saan-saan. Tatago sila, gano'n. tapos yun, fun fact na lang. Alam niyo ba, yung unitin na sedula. Unitin. So yun, nung pinulit na nila yung sedula nila, syempre, there's no turning back na kasi pinulit mo na eh. Baka that time, di ginuso yung tape nun, di ba? So, Kanin. di ba nung pagkapulit nila, wala ka ng chance, ay wala ka ng ibang magagawa, kundi sumugod or makipaglaban na sa mga Spaniards. So, nung napunit na nila yon, ayun, nakipaglaban na sila. Ni-raid din ng KKK ang weapon base ng Spaniards. Ano ba yun? Pero na-failure. Madaming namatay dahil nga, ano yung sinabi niyo sa Rizal? Hindi pa sila handa. Diba? So, may kita natin na ang talino ni Jose Rizal, parang na-predict niya yung Na-force niya yung mangyayari. Diba? mangyayari. Na-force niya na, ay hindi, feeling ko hindi kayo hindi kayo mag-work. Matatalo Hindi ka. magsasaksi. Break kayo. Mali-mali ako yun. Tapos yun, in the afternoon, right after yung pag-first attack ng mga katiponero sa weapon base or weapon headquarters ng Spaniards, is nag-spread yung throughout the country. Sobrang bilis, parang pandemic, parang COVID-19, di ba? So, isipin mo, hindi pa uso yung TV. Wala pang social media, wala pang phone. Baka may phone na, pero yung mga line... Pero working na ba yung radios? Radio. Oo, pero hindi ganun talaga. Parang siguro yung may mga afford lang nun is yung middle class or upper class. Kasi syempre, naghahanap buhay ng mga Pilipino nun. So, nung kumalat yon sa buong country, alam nyo ba na yung 8 rays of the sun sa Philippine flag ay nag-stand yun as 8 provinces? Alam mo ba yung 4? Oo naman. Ano yung unang apat? Siyempre prepared ako eh. It's Manila, Oh? Bulacan, Pampanga, and Nueva Ecija. Ikaw, alam mo ba yung unang Alam mo 4? yung next na fourth? Morong. Laguna. Galing. At syempre, home of the Lomi, Batangas. Batangas! Sarap nun. Syempre, at last, Cavite. Ayan. So, nakarating yon hindi naman nakarating actually. Kasi nag-spread siya sa buong Pilipinas. Pero yung 8 provinces na yon na nabanggit nila, is yun yung mga parang nag-act as a backup ng KKK. Parang, kunyari ako, taga Batangas ako, tara, magano tayo. Parang samahan natin yung mga katiponeros, tulungan natin. Kaya nasa Philippine flag sila kasi isa sila, yung 8 provinces na yon is mga significant and relevant na tumulong para makamit natin yung independence ng ating. Kasi ang ganda talaga. Galing, di ba? So, Yung bayanihan, buhay na buhay. di ba? So, dati pa lang, usong-uso na yung term na bayanihan, pagkakaisa, Tutulungan. yung matatapang. Kasi isipin mo ang mga Spaniards, may mga baril yan, di ba? May mga baril, may mga swords, or anything na, yung balisong, parang Polo, yung mga Abono. ganon. Oo, mga ganun. Tap, ganyan. So, isipin mo ikaw na Filipino ka, wala kang weapon, hindi ka mukhang aggressive kasi nga nagtatrabaho ka under their colonization, di ba? So, makikita mo na sobrang tapang ng mga Pinoy kapag ipaglalaban nila yung kanila. Diba? Ikaw, kung nandun ka sa, kunyari, nabuhay ka that time, nabuhay ka na that time. Tapos, nung nandun ka is, aayain ka ng isa mong kaibigan na, tara, sumali tayo sa KKK, paglalaban yung sariling atin, ganito, ganyan. Sasama ka ba? Oo, syempre. Diba? Ikaw ba naman, hindi ka magsasawa, lagi ka nalang inaapi sa sarili mong bansa. Diba? Yun yung masakit, diba? So, ikaw, sali ka pa o magbe-makeup ka na lang? Piling ko para totoo yun. Talaga na. Okay. Siyempre, sarili kong bansa yun. Siyempre, magkakaroon ako ng will and urge na ipaglaban yung sarili ko. Diba? Pero una, iiyak muna ako, siyempre. Oo, diba? Tapos isa pang fact, alam nyo ba na, diba, nagkagulo yung mga years, yung mga months and dates
Kasi syempre at that time, hindi mo maiisip kung anong year na ba, anong month na ba. Tsaka nasa gitna ka ng Oo, pag-aaklas, diba? iisipin mo pa ba, Anong year yun? natin ngayon? Tsaka hindi mo naman, I mean, for me kasi, hindi mo din malalaman na magiging part ng history yung ganong pangyayari. So kung alam lang ng mga ng mga tao noon, syempre Susulat nila, di ba? susulat nila sa book or maghahanap sila ng ibang way para makita or mabasa ng mga tao na buhay ngayon, di ba? So, ito, another question. Kung buhay kayo that time, tapos kasapi kayo, siguro kahit kasapi or hindi kasapi, basta nandun kayo ng time na yun, ano mafe-feel nyo pag nalaman nyo na isang Pilipino, kapwa nyo Pilipino, si Teodoro, basta si Teodoro. Theodore Alonso. Teodoro. Basta si Okay, tapos? Kung si Teodoro, nalaman nyo, siya, binetrade niya tayo. Isa siyang traidor, isa siyang snitch, isa siyang spy. Feeling ko ako, syempre magagalit ako kasi, alam mo na, dahil sa kanya, nawala sa order yung plan ng pag-aaklas Pero hindi ko na siya masisisi. Kasi, let's say, sabi mo kanina, di ba, yung pagsusugal, magkakaroon ng parang mental illness, mental something, yan. Pero feeling ko dala na lang din ng emotions niya. Kaya niya nasabi yun. Plus, syempre, pag may mga kapatid ka, yung kapatid mo yung pagbe-vent out plan mo. Ganun tayo, So, diba? yung kapatid niya, which is, ang mali lang is, sinumbong din ng kapatid. Parang hindi lang siya nag-stay sa isang chamber. Parang kunyari, ito, pamilya. Tapos parang lumabas. Diba? So, yung pari na yun, ayun, di na sinabi niya. So, kung ako tatanungin, magagalit ako. Oo. Yeah. Tsaka fun fact din, yung during the American Revolution, Filipino din ang nag-betray sa atin. I mean, yung kay General Luna. Filipino din ang nag-betray. Di ba? Makikita mo parang every revolution, no? Pero yung Japanese Revolution kasi hindi naman sila matagal dito dahil nandito yung Americans noon. Kaya hindi sila masyadong nakasakot dahil malakas yung force natin. So, parang hindi nangyari sa concept ng Japanese occupation yon, nung Spanish colonization and nung American colonization pa. So, yun, may kita natin na parang Pilipino nga naman. Diba? Talagang dati pa lang, parang Spanish colonization pa lang, meron ng mga traidor. Parang hindi na mawawala sa bloodline niya ng mga Filipino. May kita natin yan, every family guys. Huwag na nating i-deny. Parang up until now nga din sa country natin. Diba? Tayo mag-talk. May mga nagbe-betrayan nga na pamilya What more sa mga kaibigan, sa mga strangers, di ba? Pero huwag natin pa rin makakalimutan yung bravery ng mga Filipino noon. Na sobra yung tapang nila para lang mapatalsik, di ba? Yung Spain. Yung Spanish colon, yung mga Spaniards dito sa Philippines. So, before we wrap up this chikahan with facts, syempre, kasi we're talking about history. I just want to ask my friends, kung sa tingin kung this is opinionated guys. So, ano sa tingin nyo yung naging impact? Yung naging impact sa akin, pumiyok ako So, yung naging impact ng the first cry of rebellion, the first cry rebellion ng revolutionary group ng KKK. So, ikaw, ano sa tingin mo? Ikaw pala, my bad. Ikaw, ano sa tingin mo yung pinaka-impact? Pwedeng sa economic, pwedeng sa mental health natin. Basta anything, any concept na sa tingin mo is may impact sa atin. Siguro, yung impact, mas tumapang yung kabataan ngayon. Alam naman natin at alam niyong lahat to kung gaano katapang ang mga kabataan ngayon. High school pa lang. Bakit mo nilalabanan yung nakshi ko? Diba? Grade 7. Okay. Ayan. So, yun, makikita nyo, hindi sila natatakot. Ay, madami ng mga activist na mga kabataan ngayon, di ba? Na talagang, parang, wow, grabe, ang bata pa nila, pero Ang tapang na. ang tapang Iba na yung May level of, pinaglalaban na sila. iba na yung level of bravery nila. So, yun. Agree. Pero Ikaw? medyo similar sa kanya yung sa may activism. Kasi, biruin mo, yung mga supposedly dapat nagli-lead ng government natin, ng bansa natin na
let's say, mga successful, mga matatanda na, ganyan. Sila pa yung, hindi ko naman nila lahat pero parang ganun na rin. Sila yung parang naglilihis pa. And andito tayo mga kabataan. Andito tayo mga kabataan para ipaglaban kung ano yung karapatan natin. So, piling ko naging factor yung nangyari yung pag-aaklas na parang in-adopt siya ng mga kabataan natin ngayon na parang kailangan lumaban din tayo para sa Kung karapatan nagawa natin. nila, Kaya din natin. So, That's right. Agree ako sa idea nila. Actually, yung answer ko is same ideas and same concept pero in different naman. Since, di ba nga, nasasakop yung West Philippine Sea. Actually, from the name itself, West Philippine Sea. So, atin yun. However, di ba, merong na-news na si Duterte daw, former President Rodrigo Duterte, benenta niya, tama ba ako ng term? Or rather, Meron silang hidden agreement na yung West Philippine Sea is China. Is that right? parang parang join sila na, sige, pwede kayo dito, hayaan lang namin kayo. Basta hayaan nyo. Parang ganon. Pero syempre, the fact na malapit siya sa Philippines, tas ang dami ding kumakalat sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter na province daw tayo ng China. So, isipin mo pagtapos ng Spanish, ng American with sort of Japanese occupation, Chinese naman. I mean, isipin mo pinaglalaban ng mga hindi lang mga hindi lang yung mga nasa barko yung naglalaban, 'di ba? Yung mga binobomba sila ng mga tubig na may pressure. Tapos meron pa nga na balita na yung pressure na binubuga nila is nakakapatay na daw. So isipin mo, hindi lumalaban ng Philippines, 'di ba? I mean, kahit na nilalait na yung mga nasa barko, yung mga nagpo-protect sa atin, yung mga Navy, hindi pa rin sila umaatake. Kasi, parang ang concept kasi niyan parang kahit nasan ka, ipaglalaban mo yung dugo. Parang gano'n. Yung mga nasa Navy SEAL, hindi sila hindi sila nagsasalita or hindi sila gumagante. Pero tayong nandito sa lupa, yung mga nakakakita ng balita na yun, yung mga videos, nagagalit tayo. Diba? So kahit na hindi pa tayo naapektuhan, alam na natin na parang, sige, parang yung nasa isip natin na ipaglalaban natin to dahil sa atin. Dahil alam natin kung ano yung sa atin, gano'n. Pero parang nag-betray din tayo Kasi may hidden agreement pala yung former president natin, di ba? Kadugo din natin. So, na naman. Di ba? So parang nasa bloodline na talaga ng mga Pinoy. Although hindi naman kasi natin alam kung ano talaga yung nangyari that time para magkaroon sila ng hidden agreement, etc. etc. But still, may kita pa rin natin hanggang ngayon yung bravery ng mga Filipino. In fact, yung mga OFW, din sila, nagre-represent din sila ng pagka-bravery, di ba? So parang isipin mo yung first cry of rebellion, the first cry of rebellion of the KKK Revolutionary Group, hindi lang siya basta event. Diba? Hindi lang siya basta organization. Hindi lang siya basta nangyari noon, parang sobrang laki ng impact niya sa atin. Lalo na yung concept ng pagiging matapang at yung pinaglalaban kung ano naman dapat yung ipaglaban. Kasi yung KKK na yun, na-shape niya yung identity natin ngayon. Yan, yung KKK fought for the identity of the Filipinos that keeps on continuing until today. Siyempre hindi tayo papayag na kunin ulit sa atin. So parang ngayon madami na may mga social media na. So mas maganda yung pa din tayo. Yung kagaya na sinabi mo kanina yung maging aktivista. But makipag-engage tayo. But in a way na alam naman natin kung ano yung tama. Hindi naman yung spread lang tayo ng spread ng information. Dahil lang may social media, spread na tayo. Ganito, aktivista na ako, nakapag-share na ako. Parang gano'n. I mean, alisin natin yung concept na. Kaya ang importante is we know the history. Although we don't know the 100% history, natin malalaman kung ano yung tama, ano talaga yung nangyari. Parang may saturation palagi ng information na nangyari. So, yeah. We on na. So, time na. Tara na. Bye-bye! Bye-bye! Bye!